Nagbukas ang pelikula sa Spain na ipinakilala si Victoria, ang mafia boss ng isang kilalang organisasyong kriminal. Hinaharap ni Victoria ang isang problema kung saan pinarurusahan niya ang tatlong asasin mula sa Australia dahil sa paglabag sa kanyang patakaran. Nang papatayin na niya ang huling asasin, lumaban siya ng hindi inaasahan at nakatakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang kalapit na bar sa disyerto. Ang tumakas na asasin na ito ay tinatawag na Snag. Pagdating sa loob ng bar, humiling si Snag ng inumin sa bartender. Samantala, nakatanggap ng tawag ang bartender. Sa kanyang pagkamangha, si Victoria ang tumawag sa telepono. Si Victoria pala ang nagmamay-ari ng bar, at inutusan niya ang bartender na patayin ng isang taong may magandang kutis, asul na mga mata, at nakasuot ng damit pang beach. Ang bartender, na tinutukoy ang paglalarawan bilang tumutugma kay Snag, ay sumang-ayon na pangasiwaan ang sitwasyon. Pagkatapos ng tawag, biglang nagkaroon ng away. Napansin ng isang babaeng naruroon ang katapangan ni Snag at namangha sa kanyang mga kilos. Sa kabila ng paghihirap at pagbagsak ni Snag sa harap niya, binigyan siya ng babae ng kutsilyo at pinalakas ang loob niya. Gayunpaman, napakaraming kalaban at hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Di nagtagal, lumapit ang bartender na may dalang baril, handang tapusin si Snag, ngunit pinaputok ng babae ang kanyang baril sa hangin, at sinabi sa lahat na lumayo sa lalaki. Iginagalang ng lahat ng nasa bar ang babae, na lumalabas na anak ni Victoria. Dinala ni Valentina si Snag sa kanyang sasakyan. Sa paglalakbay, ipinakita ni Valentina ang kanyang paghanga sa katapangan ni Snag. Ang katapangan at pagiging kaakit-akit ni Valentina ay nabighani rin si Snag na nagbabadya sa kanilang darating na pag-iibigan. Sa mga sumunod na araw, formal na nagde-date sina Snag at Valentina. Pinatato pa niya ang pangalan ni Valentina sa kanyang daliri bilang simbolo ng pagmamahal niya sa kanya. Masayang ngumiti si Valentina sa kilos na ito. Kinabukasan habang magkasama sila, binanggit ni Valentina ang kanyang pagnanais na ipakilala si Snag sa kanyang ina, si Victoria, at tanggapin ang kanyang pahintulot. Nais ni Valentina na dalhin ang kanilang relasyon sa susunod na antas, kaya napag-usapan nila ang kasal. Sa kabila ng pagtakas dahil sa pagpatay niya sa mga tauhan ni Victoria sa kanyang teritoryo, sinabi ni Snag kay Valentina na gagawin niya ang lahat para sa kanya, kahit na nangangahulugan ito ng panganib sa kanyang buhay. Natuwa si Valentina sa kanyang debosyon, at ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-iibigan. Kinabukasan, sinamahan ni Snag si Valentina. Habang nag-uusap sila, humingi ng paumanhin si Snag kay Victoria kung ang kanyang mga aksyon ay nakapinsala sa sinuman sa kanyang teritoryo, na nagsasabi na ito ay bahagi lamang ng kanyang trabaho. Pagkatapos ay humiling siya ng pahintulot nito na pakasalan si Valentina dahil mahal niya ito ng totoo. Si Victoria naman ay masama ang loob sa pakikipagrelasyon ng kanyang anak sa isang asasin, alam niyang maaaring ilagay sa panganib si Valentina. Si Victoria, na hindi gustong masira ang puso ng kanyang anak, ay atubiling binigyan siya ng basbas sa kondisyon na pagsilbihan siya ni Snag sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang marinig ito ni Snag, pumayag siya, at mula noon ay naging mapayapa na sila. Nang sumunod na araw, sinimulan ni Snag na pagsilbihan si Victoria sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanyang kalaban sa negosyo. Sa kabila ng pagiging nag-iisa, dinaig niya ang boss ng mafia at kinuha ang lahat ng kanyang pera. Pagkatapos ay inutusan ni Snag ang mga miyembro ng mafia na ibigay ang pera. Mabilis siyang tumakas, at hinihintay siya ni Valentina sa labas. Habang papaalis sila, ipinagdiwang ni Snag at Valentina ang kanilang tagumpay sa pagkuha ng pera sa karibal na boss ng mafia. Biglang tinamaan ng putok ng baril ang kanilang sasakyan. Napagtanto nila na ito ay isang pag-atake ng mga tauhan ng iba pang mafia boss na patuloy pa rin sa paghabol sa kanila. Nagmamadaling dinala ni Valentina si Snag sa mga palumpong nang matamaan siya ng bala at nawalan ng malay. Gayunpaman, natuklasan sila ng mga tauhan ng karibal na mafia at napilitan si Valentina na lumaban. Sa kabila ng pagiging nag-iisa, natalo niya silang lahat. Makalipas ang ilang araw, dumating si Victoria kasama sina Valentina at Snag. Tinuruan niya si Valentina kung paano pahirapan ang mga nagtaksil sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang kabangisan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa isang tao at pagkatapos ay iniwan siya sa disyerto. Pagkalipas ng 2 linggo, nagtatrabaho pa rin si Snag kay Victoria, inalis ang kanyang mga karibal sa negosyo at kinuha ang kanilang pera. Matapos magawa ang kanyang misyon, pumunta siya sa kotse ni Victoria, kung saan naghihintay ito sa kanya.
Sa kabila ng kanyang mga pinsala, ibinigay niya kay Victoria ang lahat ng ninakaw na pera. Natigilan si Snug nang bumunot ito ng baril at isiniwalat na hindi siya sang-ayon na pakasalan siya ni Valentina. Sinabihan niya si Snug na umalis na lang kung ayaw niyang humarap sa mabibigat na parusa. Sa ngayon, hindi ito matanggap ni Snug dahil noon pa man ay tapat siya kay Victoria. Naging maliwanag na nagkukunwari lamang siya dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang anak. Binigyan niya si Snug ng isang araw na umalis nang hindi nalalaman ni Valentina. Nagbabala si Victoria na kung susuway siya, hindi siya mabubuhay. Kinabukasan, buong tapang na lumapit si Snug kay Valentina at ibinunyag ang lahat. Sinabi niya ang kanyang intensyon na kunin si Valentina at nangako na haharapin ang sino mang magtangkang pigilan sila. Matapos marinig ito, inirekomenda ni Valentina na magpakasal sila sa disyerto bago umalis sa bansa. Sa kaunting oras na natitira, pumayag si Snug sa proposal ni Valentina, at nagplano silang magpakasal sa araw na iyon. Makalipas ang ilang oras, hinintay ni Snug at ng isang pari si Valentina na dumating sa gitna ng disyerto, handang makipagpalitan ng panata at magpakasal. Pinigilan ni Victoria si Valentina, na mukhang katatapos lang magbihis. Nakiusap si Valentina sa kanyang ina na pakasalan niya si Snug dahil totoong mahal niya ito, ngunit tumanggi si Victoria. Sa kawalan ng pag-asa, tumakas si Valentina, ngunit ipinadala ni Victoria ang 4 sa kanyang mga tauhan upang sirain ang kasal, at nagpaputok sila, nasugatan si Snug at namatay ang pari. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Snug ngunit ang pari ay hindi. Samantala, mabilis na tumakbo si Valentina sa disyerto upang hanapin si Snug, ngunit patuloy siyang binaril ng mga tauhan ni Victoria hanggang sa siya ay mapatay. Nawasak si Snug habang nasaksihan niya ang trahedyang ito. Natulala sa hindi inaasahang pagkamatay ng babaeng mahal niya, hinalikan niya ang noo ni Valentina bago tumakas sa eksena. Makalipas ang 4 na taon, mag-isang namumuhay si Snug sa dalampasigan, hindi makakalimutan si Valentina, na hanggang ngayon ay mahal pa rin ng kanyang puso. Siya ay nagpasya na talikuran ang kanyang trabaho bilang isang mamamatay tao at mamuhay ng mas karaniwang buhay. Isang araw, pumunta si Snug sa isang kafe na pinamamahalaan ng kanyang mga kaibigan, sina Javi at Ana, upang magpahinga. Mukhang malalim ang ugnayan nila, dahil naging malapit pa rin sa kanila si Snug hanggang ngayon. Kinabukasan, nagising si Snug upang matuklasan ang isang armadong lalaki sa labas ng kanyang bahay, maliwanag na sinusubukang pumasok. Ang kanilang pagtatagpo ay humantong sa pagkakilala na kilala nila ang isa't isa. Ang lalaki ay si Marco, ang dating kaibigan at kasamahang asasin ni Snug. Matapos tawanan ng hindi pagkakaunawaan, umupo sila para magkwentuhan habang ninanamnim ang tanawin sa dalampasigan. Ipinaliwanag ni Marco na dumating siya para sabihin kay Snug na buhay pa si Valentina. Pagkatapos ng pangyayari na iyon, lumalabas na itinago ni Victoria si Valentina, at kinailangan ni Snug na mag-ingat dahil hinahabol pa rin siya ni Victoria. Nagulat si Snug nang malaman ito dahil inakala niyang namatay si Valentina sa kanyang mga bisig. Hindi nagtagal ay ipinakita ni Marco kay Snug ang isang larawang lihim niyang nakuha kay Valentina, na ipinaalam sa kanya na buhay pa ito. Gayunpaman, pinagmamasdan siya ni Victoria at ng kanyang mga tauhan. Si Snug, na nadaig sa emosyon, ay nangakong kukunin si Valentina anuman ang mga panganib. Nangako si Marco na sasamahan siya, ngunit nangangailangan sila ng 2 karagdagang individual at sapat na armas. Lumipat ang eksena sa mga kaibigan ni Snug, sina Javi at Ana, na ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa kanilang kafe. Maya-maya, tinawagan ni Snug si Javi at hiniling sa kanya at kay Ana na pumunta kaagad sa kanyang lugar. Sa oras na ito, kailangan niya ang kanilang tulong upang palayain si Valentina mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Victoria. Bilang mga tunay na kaibigan, pumayag si Javi nang walang pag-aalinlangan at kaagad na sumama si Ana sa tahanan ni Snug. Pagdating ni Snug ay agad niyang pinapasok si Marco sa sasakyan ni Javi, hudyat ng pagsisimula ng kanilang operasyon. Ipinaalam sa kanila ni Snug ang diskarte habang papunta sila. Pupunta sila sa punong tanggapan ni Victoria para iligtas si Valentina. Si Marco, na alam ang kasalukuyang lokasyon ni Victoria, ang mangunguna sa daan. Bago pumunta sa bahay ni Victoria, kailangan nilang huminto sa bahay ng kaibigan ni Snug na si Diego para kumuha ng mga armas. Pagkatapos magretiro mula sa pagiging asasin, ibinigay ni Snug ang kanyang mga armas kay Diego. Nang dumating si Snug, dumiretso siya sa loob, na ikinagulat ni Diego, na inakala niyang patay na si Snug.
Binalaan ni Diego si Snag na hinahabol pa rin siya ni Victoria at kumuha siya ng pinakamahusay na asasin para patayin siya. Sa kabutihang palad, si Snag ay nagtatago sa isang ligtas na lugar na ginagawang mahirap para sa sino man na mahanap siya. Pagkatapos, habang naghahanda silang salakayin si Victoria at ang kanyang mga tauhan sa pagsisikap na iligtas si Valentina, hiniling ni Snag ang kanyang mga baril. Di nagtagal, dinala ni Diego si Snag sa bodega ng kanyang mga armas kung saan natuklasan niya ang kanyang mga armas na nasa mabuting kondisyon at handa ng gamitin. Pagbalik sa kotse, nagulat si Snag nang makita si Ana sa pagkabalisa. Tinutukan ng baril ang nakababatang kapatid ni Diego ng dalawang kriminal na naghahanap kay Javi. Nag-recruit si Victoria ng babaeng assassin na nagngangalang The Reaper para tambangan sila at hanapin si Snag. Di nagtagal, naganap ang shootout. Habang nagkakagulo, sinabihan ni Diego si Snag at ang kanyang mga kaibigan na umalis habang haharapin niya ang The Reaper. Sa huli ay nakaalis sila, at nagtagumpay si Diego na matamaan ang The Reaper. Ang Reaper, na nakasuot ng bulletproof vest, ay bumangon at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis kay Snag, na kanyang pangunahing layunin, hindi si Diego. Nagpatuloy si Snag at ang kanyang mga kasama sa paglalakbay makalipas ang ilang minuto. Iminungkahi ni Javi na magpahinga malapit sa bahay ng kanyang lolo. Sa una ay nag-aalala si Snag dahil maaari pa rin silang nasundan ng The Reaper, ngunit kalaunan ay tinanggap niya ng tiyakin sa kanya ni Javi na ang bahay ay ligtas na nakatago at ligtas mula sa pagtuklas. Pagdating, pinapapunta ni Javi sina Marco at Ana para tingnan ang generator ng mga ilaw sa katabing silid habang naghihintay sila ni Snag sa sala. Pinayuhan ni Javi na magpalipad sila ng gabi at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa umaga dahil lumalalim na ang gabi. Nahirapan sina Marco at Ana na paanda rin ang makina ng generator room dahil matagal na itong hindi ginagamit. Narinig tuloy ni Marco ang tunog ng papalapit na mga motor. Pagtingin niya sa labas, napansin niya ang The Reaper at ang mga kasamahan nito. Kasabay nito, nakita ni Snag ang paglapit ng The Reaper at nagtaka kung paano niya nahanap ang kanilang lugar. Agad na sumiklab ang isang shootout. Sa gitna ng kaguluhan, nilabanan ni Marco si Perry. Gayunpaman, si Marco ay binaril sa likod nang tatapusin na niya si Perry. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinunyag ni Ana na siya ay espiya ni Victoria upang bantayan si Snag. Sa kabila ng pagtataksil, ipinagpatuloy ni Snag ang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Victoria hanggang sa natalo niya silang lahat. Nakalulungkot naging biktima ng labanan si Javi, na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan. Maya-maya, lumapit si Ana kay Snag at inabot sa kanya ang isang telepono. Si Victoria ang nasa linya, pumupuri kay Snag. Pinuri ni Victoria ang tiyaga ni Snag. Napagtanto ang kanyang pakikibaka at pagkawala, iginiit niya na hinding-hindi magkakasama sina Snag at Valentina. Sa kabila ng katotohanan na nagkaroon ng anak si Valentina kay Snag, nagpa siya si Victoria na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng ama sa kanyang apo dahil hindi niya gusto si Snag. Dahil sa kalungkutan, napaluha si Snag matapos malaman na mayroon siyang anak na babae at nadama na siya ay nabigo dahil sa hindi niya nagawang iligtas si Valentina noong panahong iyon. Pagkatapos ng tawag, humingi ng paumanhin si Ana sa kanyang ginawa, at sinabing ginawa niya iyon dahil may utang siya kay Victoria. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng bala sa harap ni Snag. Sa huling eksena, nagising si Snag sa isang hindi kilalang lokasyon, at buhay pa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.